Samantala sa iba pang mga balita, higit 14 na taon mula nang maaresto sa Indonesia, masayang ibinalita ng palasyo ang nakatakdang pagbabalik bansa bukas ng OFW at death row survivor na si Mary Jane Veloso. Mula sa pagkakaaresto at pagkakasagip mula sa firing squad hanggang sa pagpapauwi sa bansa, balikan natin ang naging masalimuot na laban ni Mary Jane Veloso sa ilalim ng 3 nakalipas na administrasyon. Narito ang report ni Kyle Bulyas. Kinumpirma na ng Malacanang na uuwi na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas bukas ng umaga. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, bunga ito ng higit 1 dekadang walang humpay na pakikipagdialogo at diplomasya. Ika-20 ng Nobyembre, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkaroon na sila ng kasunduan sa Indonesian government kung saan pinapayagan ng maibalik si Veloso dito sa Pilipinas. Taong 2010 nang lumipad patungong Indonesia si Veloso sa layong makapaghanap buhay para sa kanyang 2 anak. Pero naudlot agad ito paglapag pa lamang niya sa Indonesia matapos siyang arestuhin sa airport dahil sa nadiskubring 2.6 na kilo ng heroin sa kanyang bagahe. 6 na buwan matapos siyang arestuhin, pinatawan siya ng Indonesian government ng death penalty. April 29, 2015, nakatakdang bitayin si Veloso kasama ang 8 pang mga drug convicts sa isang prison island. Pero dahil sa umunay paglabag sa diplomatic protocol ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nailigtas mula sa execution by firing squad si Veloso habang ang 8 pa nitong kasamahan ay binitay. Personal kasing tinawagan ni Aquino si Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi upang makiusap na gawing state witness si Veloso. Ayon kay Aquino, makatutulong si Veloso para matunto ng isang drug trafficking syndicate kung saan naging biktima si Veloso. Samantala sa ilalim naman ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nitong hindi nito hahadlangan ng Indonesian government sakaling magdesisyon silang ituloy ang pagbitay kay Veloso. Nilinaw din ni dating Indonesian President Joko Widodo na pansamantala lamang ang pagbawi sa kanyang death penalty. Ito ay para bigyang daan na nagpapatuloy na kaso sa Pilipinas kung saan itinuturong biktima si Veloso sa human trafficking. Taong 2020, hinatulang guilty ang 2 itinuturong recruiter ni Veloso sa kasong large-scale illegal trafficking. Ngayong uuwi na sa bansa si Veloso, isa lamang ang panawagan ng kanyang mga kaanak at ito ay ang bigyan siya ni Pangulong Marcos ng clemency. Ang panawagan ko po sa ating presidente, sana pagdating ni Merlin, bigyan na po niya clemency para kasama na po namin sa pag-uwi. Magharap po namin sa Pasko. Makalipas nga ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia at pagkakawalay sa kanyang mga anak, uuwi na si Veloso sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.